Nowadays, a lot of things had changed. Ang ibang bata ay kasama ang kanilang magulang at masayang nakakapasok araw-araw sa paaralan. Ang iba naman ay mga kabataan na nasa palaboy, maghapong hawak-hawak ang sampagita upang maibenta at may paipambili lamang ng makakain sa isang araw. Mula sa pagkising natin sa umaga, pagkain ng almusal, at sa araw-araw na pagpasok natin dito sa ating silid-aralan. Hindi natin maitatanggi na tayo'y napapatanong sa sarili, ano nga ba ang kahalagahan ng pagpasok ko sa eskwela? Mahirap isipin na marami sa kabataan ngayon ay hindi kayang mag-aral o hindi nakakapag-aral, at higit sa lahat ay hindi nakakapagtapos ng pag-aaral. Education is a fundamental right of every individual, and it is the foundation of prosperous and successful society. Education not only equips individuals with the knowledge and skills necessary to succeed in life, but also enables them to contribute to their community in meaningful ways. Educating the youth is particularly important because they represent the future of our society. Empowering the next generation through education is vital to ensure that they can tackle the challenges of tomorrow. Ang larawang ito ang nagpapakita kung ano ang dinadanas ng mga ibang kabataan. The youth is the hope of our country. That is the immortalized line of our national hero, Dr. Jose Rizal. Sa panahon ngayon, kabataan pa rin nga ba ang pag-asa ng bayan? Tayong mga kabataan ang mag-aahon at magbibigay ng magandang kinabukasan para sa ating bansa. Ang edukasyon ang magbibigay sa atin ng kaalaman, ang mag-aahon sa atin sa kahirapan, at susi ito sa pintuan na magdadala sa atin sa magandang kinabukasan. Pero, paano naman ang mga kabataan na hindi kayang mabigyan ng kanilang mga magulang ng pang-aral? Edukasyon para sa mga bata. Tulungan natin ang kabataan. Ikaw, siya, tayo, para sa mga naghahangad na makapag-aral. Gawan natin ng paraan